Good morning. Ayan, let us settle down at hanapin po natin ang ating comfortable place. Ayan. We are about to begin our morning service. Muli po ay good morning. Ayan. Also to our online viewers, good morning. And Merry Christmas. Ayan. Namamasko po ako. Hindi, joke lang. Biro lang yan. Ayan. At ang December ay ang buwan ng Christmas. And December is the chosen month, no? To commemorate the birth of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ayan. He came to seek and save the lost. Tayo yun. And let me read to you from the book of Isaiah, chapter 9, verse 6. It says, "For us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Ayan. Sino yan? Si Jesus Christ. Ayan. Siya ay ipinanganak at pinadala sa atin upang tayo ay iligtas. At siya ay binansagan na Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, and marami pang iba. But first and foremost, siya ang ating Lord and Savior. And He's worthy of our worship and our praise. So join us. Let's all stand up. We prepare our hearts, prepare a room for Him. He is with us. Let us sing to the Lord. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. We will sing joy. Joy to the world. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. What fields and floods, rough hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. We will sing joy. We will sing
to our Lord. Let's continue to worship Him and give Him praise, for He was sent to us. No? Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon, na binigay niya ang kanyang anak upang tayo ay maligtas. His sacrifice, let's remember His sacrifice, His love. And in Him, we are saved. In Him, we are secured. And He became our pillar of strength and our pillar of hope. And let's continue to sing to Him, Jesus, our firm foundation. Let's all clap our hands to the Lord. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in the Holy Word. I put my hope in the Holy Word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I have a living hope. I have a living hope. I have a future. I have a future. God has a plan for me. God has a plan for me. Of this I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Your word is faithful, Your word is faithful, mighty in power. mighty in power. God will deliver me. God will deliver me. Of this I'm sure. Of this I'm Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy Jesus, you're my firm. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. 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 Papuri at pasasalamat sa aming Panginoon. Tayo ay lumapit sa Kanya sa oras na ito. O aming Diyos, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na iyong ibinigay. Bagong kalakasan, bagong pag-asa. O Diyos, maraming salamat sa inyong sakripisyo doon sa krus na kayo ay namatay para kami ay iligtas. Lord, may you search our hearts this morning and reveal to us all the sins that we have committed. And help us, Lord God, to surrender it to you. Ask for your mercy and forgiveness. We know, Father God, that in any time we confess our sins to you, you are ready to forgive us. That's how you love us, O Lord. And this morning, we just want to sing our hearts to you, give our praises, give our love to you, Father God.
May you continue to fill us with your presence. Fill us with your presence. Fill our hearts with your love. And Lord God, we pray that you fill this with your people. Lord God, this time our hearts, our mind, our spirit is focused on you. May you hear our praises, Father God. Let's continue to worship Him. Hear our praises. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you, my soul sings in your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my sword and shield. Sing your heart to the Lord. He is listening. Hear our praises. Hear us praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, we love you. Lord, I love you, my soul sings in your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my sword and shield. How my soul longs for you, Lord. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power
time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Declare your love to the Lord. Love you so much. Love you So much, Jesus. Love you so much. for the last time. Love you so much. Love you so much, Jesus. Love you so much. Yes, Father God, hear our praises, our love from our hearts. We worship you, we love you, we praise you this morning. Father God, fill us with your presence. Give us your strength. For those na nanghihina ngayong umaga, Panginoon, give us your hope sa mga bawat pagsubok, Panginoon. Father God, we thank you for you are our God and you have loved us so much. So much, Lord God, that you sacrificed your Son to save us from the penalty of sin, which is death. Lord, we commemorate your sacrifice, we remember everything, and we trust in you, in your word, and in your promises, Lord God. Lord, thank you that in you we are secured, we have nothing to worry, and your grace is sufficient to us. And Father God, there's no place that your love cannot reach us. Lord God, we also pray for healing for those those weak this morning, and not only physical healing but also spiritual healing. May you restore us, Father God, with your love, with your grace, with your presence. Thank you, Father God. Thank you, Lord. We love you, we worship you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. I love you so much. Yan po ang sabi ng song. And we express our love to the Lord. But you know, the Bible says we love Him because He first loves us. Do you believe that? Naniniwala po ba tayo na kaya natin mahal ang Panginoon sapagkat Siya ang unang nagmahal sa atin? At sa mga pagkakataong ito ay isang pagkakataon na ating taas sa Kanya ang ating mga kahilingan, ang ating mga problema, ang ating mga suliranin. At tayo po muli ay lalapit sa ating Panginoon. We will approach the throne of God and He is there listening to us. He knows what you are going through. He knows your problems. He knows your needs. And so we believe that it is in the heart of God to listen to us and to help us whatever our problems are. And so I want you to lift up to God your needs, your problems, as He is listening to you right now. Our most loving Heavenly Father, we come before you this morning. We lift our hearts and lives to you. We worship you, Lord. You deserve all our praises and our thanksgiving, for you are the Creator. You are our Almighty God. There is nothing impossible with you, Lord. And here we are offering our
situations to you, whatever it is, you know it, Lord. There is nothing on earth that you do not know. Lord, I do believe that some of us here are meron pong mga kabigatan sa kanilang buhay, merong mga pangangailangan, merong problemang sa kanilang pamilya, sa kanilang mga relasyon. Dalangin ko, Lord, that ikaw ang siyang mangusap sa kanila, magbigay ng kagaanan at comfort na ikaw ang magbibigay ng solusyon sa aming mga problema. You have promised, O God, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Lord, we believe that you will give us peace, you will give us rest, you will give us strength and power, and that you will provide for our everyday needs, whatever it is, Lord. Lord, today, sa amin pong mundo ay puno ng kaganapan, ng kaguluhan, ng mga giyera, lalo na it's December, it's Christmas time, and yet there are so many people in our planet who are fighting each other, who are into wars. Lord, I pray that you will extend your hand upon them, Lord. For those who are seeking peace, for those who are seeking love, I pray, O God, that you will embrace them and comfort them and make them feel your presence, that you are near, that they can call to you and they can answer, and you can answer their prayers, O Lord. Panginoon, kumilos ka po sa kanilang mga buhay. And Father God, you would like also to commit to you our church, Solace of Christ Church. I pray, Heavenly Father, that we will continue to grow deeper in our knowledge of our Lord Jesus Christ. Help us, Lord, nang bawat isa sa amin ay magkaroon ng pagmamahal sa iyo at pagmamahal sa bawat isa sa amin, pagmamahal sa aming kapwa, sa mga nakapaligid sa amin, upang sila ay makakilala sa iyo at tanggapin kanila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Lord, we pray for our neighbors, continue to work in their lives. I pray that we will be able to share the gospel with them. Thank you so much, O God, for our guests right now from Escopa. We pray, Lord, for them. Bless them, Lord. I pray that you will show yourself to them in a mighty and special way. Bless the neighborhood, O God. Lord, also we would like to lift up to you one of our pastor here, Lord, Pastor Benji and Ate Mimi, who is in Iloilo right now ministering to missionaries of Action International. I pray, Father, for your protection upon them. I pray, Father, for wisdom, how they could be able to minister and comfort and encourage the missionaries in Iloilo. At ganon din na, Lord, dalangin po namin na makapag-minister din sila sa mga bata, sa mga kabataan that these missionaries are taking care of. I pray for provisions, O God, for these ministries, O God. Lord, also we pray for Pastor Con Villaluz, who is ministering in Dumaguete and in Tampilisan, in Visayas and Mindanao. I pray for your blessing upon him. I pray for strength. I pray for provisions. I pray for open doors of opportunities, Lord. And also, we lift up to you, Pastor Rene, as he will be
speaking to us sa kanyang pagbabahagi ng iyong mensahe ng Kapaskuhan. Nawa, Panginoon, ay ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng lubos na pagpapala sa kahalagahan ng iyong pagdating dito sa mundong ito. Panginoon, pagpalain niyo po siya at gamitin. Lord, thank you so much. We honor you, we praise you. In Jesus' mighty name, amen and amen. All right. Thank you so much and good morning, everyone. Welcome to Solace of Christ. Here we are, family. Here at Solace of Christ, we are all family here. So kayo po, pag kayo ay nakaupo na sa upuan na yan, it means you are family. Yan, kapamilya na po namin kayo. And we are so happy to have you here with us this morning. And today, we would like to recognize the first-time guests and visitors. So meron po tayong mga guests and visitors right now. Pwede po bang kaway-kaway? Kaway-kaway? Yan, yung mga first-timers po natin. Yes, praise the Lord. Okay. Would like to recognize our neighbors from Escopa. Escopa 3 po ba kayo? O Escopa 4. Yan. Palakpakan po natin ang mga taga-Escopa 4. We are so glad that you are here right now for the first time. And nagagalak po talaga kami na makasama po yung taga-kapitbahay po natin dito po sa bagamat ito pong lugar natin ay part na ng Loyola Heights, pero kapitbahay po natin sila sa Bandaroon, to the right, okay? And also, I would like to recognize a former co-worker from GCF North and also her friends, Sister Jeng Guevara, yan. Siya po yung unang secretary po namin or ministry assistant, no? Sa GCF North. Ayan. And her friends, okay? Hello po, hello. Welcome. Masaya po kami, nakasama namin kayo dito. Thank you so much. Meron pa po ba na first time? First time pa na hindi pa natin recognize? Okay, kung wala na, we would like to express to you our thankfulness and gratitude by singing you a welcome song. And I want everyone to please go around and let us give the warmest and the hottest welcome to everyone. Tayo po tayo lahat and let's sing this song, Welcome to the Family. Come on. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. May we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Praise be to
Thank you so much. You may be seated. All right. So let me give some announcements, no? And we would like to invite you for our Christmas cantata. This coming Sunday na po ang ating Christmas cantata. And would like for you to please come because it will also be our Christmas party. Afterwards, we'll have our Christmas party. Yan. So, meron po tayong invitation cards, ano, na kay Sister Let. Kaway-kaway Sister Let. Yan. So, meron tayong Christmas invitation cards po dyan para sa ating Christmas cantata na dinidistribute po natin. So, we will be giving you this invitation card so that you can invite your friends and family sa ating Christmas cantata and party for next Sunday. Okay? So, Sister Let, you can go around and you can distribute. Kung ilan ang hingi nila, you can give it to them. Also, 10 o'clock po yun, and then our Christmas party will be afterwards, lunchtime. Meron tayong games at meron tayong paraffle. Ayan. Gusto nyo bang makasama sa raffle? Kailangan po ay hindi kayo uuwi. Kasi pag nabunot yung pangalan nyo ng LCD TV, nako, sayang, hindi ninyo maiuwi yung LCD TV. Ibibigay namin kung sino yung susunod na mabubunot. Okay? So, kailangan ay you will remain. Okay? Para po makasama kayo sa raffle. Okay. And, of course, for our choir members, you will have a practice after the worship service. And the last practice is this coming Saturday, December 14 at 5 o'clock p.m. Yan. So, meron pa kayong dalawang natitirang practice. And would like also to invite you sa ating prayer meeting. Every Wednesday po yan, online Zoom. No? So, kung gusto nyong makasama, ay mag-connect po tayo sa ating SEC page sa Facebook. And we have Bible study every Tuesday at break na nga pala yung Bible study. Next year na ulit. All right. So thank you so much. God bless everyone. Let's give the time to our MC. As we enter this time of offering, let us reflect on the true meaning behind our giving. The Apostle Paul in 2 Corinthians 9:6-8 remind us, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Our giving goes beyond a mere financial contribution. It is an expression of our love, faith, trust, and worship. It's a way we partner with God in His work, advancing His kingdom on earth. Here at Solace of Christ Church, we believe that our giving serves a higher purpose. As Paul says in verse 10, God who supplies seed to the sower is the one who increased our store of seed and enlarged the harvest of righteousness. Through your generosity, we are able to reach out for those in need, spread the good news of Christ, and build ministries that touch lives both in our community and beyond. Your faithfulness in giving is an act of worship, and it results in thanksgiving to God, as stated in verse 11. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. If you are here with us in person today, we invite you to drop your tithes and offerings in the box located at the back on your left side. For those who prefer to give online, or if you are joining us virtually,
you can do so through the church account showing on the screen. Your contribution, no matter the size, is the seed that God will bless abundantly. We trust that we will multiply these gifts for His glory and expansion of His kingdom. Let us give with hearts full of joy and gratitude, knowing that God is the source of all that we have and the one who blesses us so we can be a blessing to others. Let us pray. Heavenly Father, we come before you with hearts full of gratitude for your abundant blessing in our lives. As we offer our tithes and offerings, we do so not out of obligation, but because we deeply love you, Lord, and honor you. We thank you for the reminder that your word that you love a cheerful giver, that you are able to bless us abundantly so that in all things at all times, we will have all we need and abound in every good work. Lord, these gifts and multiply them for the advancement of your kingdom. Let them be used to meet the needs of your people, to spread the gospel and to glorify your name. May our giving reflect our trust in you and our desire to see your will be done in earth as it is in heaven. As we leave this place also, Lord, we carry your love, peace, and assurance with us. Empower us to live generously to shine your light in the world and to proclaim the hope we have in Jesus Christ. We ask this in the precious name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. You may now give your tithes. Magandang umaga po sa ating lahat at maligayang Pasko at manigong bagong taon. So tayo po ay patuloy sa ating mensahe, serye ng mensahe tungkol sa paksa na Christmas in our hearts. Tama po, sir? Very good. Okay. Pag ikaw ay senior citizen, may mga senior moments. Pero ngayon, hindi umandar, no? So, sa ngayon, pag-uusapan natin ang patungkol kay Jesus. Si Jesus na siyang ating mabuting pastol. No? Jesus, our good shepherd. Ayan. Sa Juan 10, talatang 1 hanggang 18 at 27 hanggang 30. No? At makikitingin din tayo sa ibang aklat ng Biblia para mas maliwanag ang ating pag-unawa kay Kristo, kay Jesucristo bilang ating mabuting pastol. Siya ang mabuting pastol, no? Mabuting pastol ko, mabuting pastol nyo, mabuting pastol nating lahat. So kung meron kayong mga Biblia, buksan nyo po sa Juan, Kabanatang 10, talatang 1. Ayan.
At babanggitin ko mamaya habang ako ay mamensahe, nagpapahayag ng kanyang salita, ang mga talata na angkop sa buntos o balangkas ng aking mensahe. So, si Jesus ang ating mabuting pastol. Jesus, our good shepherd. At meron akong 3 puntos na tatalakayin mula sa passage na ito. Una, si Jesus bilang ating mabuting pastol ay nagbibigay sa atin ng masaganang pamumuhay, masaganang buhay. Pangalawa, si Jesus, ang ating mabuting pastol, ay nagbibigay sa atin ng matapat na pagsasanggalang o proteksyon. At pangatlo, at ang huli, si Jesus, ang mabuting pastol natin na siyang nagbibigay ng, sabihin natin, magpawalang hanggang seguridad o pag-iingat. No? So tingnan po natin ang unang puntos. Pero bago yan, kung titingnan niyo po sa iyong programa, sa introduction, meron po ako isinulat diyan. At sabi ko po doon, okay, sa lumang tipan, no, sa lumang tipan, ang imahen o ang larawan ng isang pastol ay yung, sabihin natin, mabait, no, na sabihin natin, pinuno. No? Mabait na pinuno na maaasahan mo bilang leader ng iyong buhay, bilang leader ng iyong pamilya, bilang leader ng iyong iglesia, o kahit bilang leader ng bayan ng Israel. At ang isang tawag dito, mabuting pastol, ang isang pastol ay leader ng Israel. Maaaring siya ay hari, maaaring siya ay saserdote, priest, o maaaring siyang propeta. Lahat ng leader na to ay tinutukoy nilang shepherds of Israel, no? So siya ay mabait, no? Mabait na tagapanguna na o pinuno na maaasahan mong mangunguna, no, para sa iyo, no? Kailangan natin 'yan, di ba? Sa ating buhay, hindi tayo, ibig sabihin, hindi natin mapagkakatiwalaan kahit mismo ang aking sarili para pangunahan ang ating buhay. Di ba? Kaya minsan merong kanta, kung kayo ay nabuhay na nung kapanahunan ko, yung tupang ligaw. Di ba? Kasi talaga ang tupa palagi naliligaw. No? Sabi nila, ang tupa ay isa sa mga isang bobong hayop na kailangan niya, o minsan matigas ang ulo, na kailangan niya ng isang tagapanguna. No? At hindi naman sa pagmimenos sa ating sarili, minsan talaga tayo ganyan, ano? Matigas ang ulo. Talagang may sabihin natin, okay, baka sa akin lang to, may pagkabobo, hindi natin alam kung anong gagawin, no? Kahit sinasabihan na, ito ang gawin mo, tama to. Naku, yung mali pa rin ang ginagawa. That's why we always learn the hard way. Diba? Ganon ang tupa. Kaya, sa Israel, kailangan nila ng hari, kailangan nila ng propeta, kailangan ng saserdote, mga tagapanguna sa kanilang bayan para gabayan sila, pangunahan sila. At dapat, ang lahat ng tagapanguna na to, ng mga pinuno na to, ay mapagkakatiwalaan. No? Na talagang pwede mong, kumbaga, itaya ang buhay mo sa kanila. Ipaubaya ang buhay mo sa kanila. Kasi alam mo na magtatapat sila at hindi ka nila bibiguin. Ngunit sa kasawing palad, ang mga propeta at ang mga ibang mga propeta at hari, no? At saserdote ay hindi naging tapat sa kanilang pangunguna sa bayan ng Israel. At nakita natin yon
sa mga kwento, no? Lalo na yung mga hari ng Israel. Lahat sila ay masasama, di ba? Yung hari ng Huda merong mabubuti, no? Pero may mga pari din, saserdote, na hindi maaasahan, hindi naging tapat sa kanilang pangunguna sa Israel. Pero nakakatuwa, dahil sa Lumang Tipan, merong isang propesiya, no, na ginawa ang mga propeta. Halimbawa, si Propeta Jeremias, no, at dito nabanggit ko si Propeta Ezekiel, na nagsasabi na merong darating mula sa lahi ni David. Isang prinsipe mula sa lahi ni David na magiging mabuting pastol. At yun nga ay natupad sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Nakakatuwa. Dahil sa kabila ng walang katapatan, hindi maaasahan, hindi mapagkakatiwalaan ng mga leader ng Israel, merong binigay na pangako ang Diyos na merong tatayo na isang mabuting pastol mula sa lahi ni David na siya ay magiging pastol at aalagaan niya ng merong tender loving care, na merong active compassion para pangunahan ang kanyang bayan. At natupad ito kay Hesus Kristo. So una, tingnan natin, bakit nga ba mabuti? Bakit mabuti? No? Pag sinasabi natin, bakit tinawag siyang mabuting pastol? No? Alam mo, nung tinitingnan ko yung orihinal na lengguwahe sa Grego, ang salitang ginamit, may dalawang salita para sa mabuti. Ang isa doon ay yung salitang kalos. No? So siya ay pastol na kalos. Hindi kalos na sa English na may kalyo, ha? Kalos. Ibig sabihin, good in appearance. Wow. So Jesus Christ must be very attractive, ano? Kapalagay ko, may charisma siya. He can draw a crowd. No? Very charismatic. Beautiful. So he's a beautiful pastor. No? Handsome pastor. Aesthetically, kung tingnan natin sa sense ng art, no, artistically, no, satisfying and pleasing. Wow. No? Kaya ata maraming inaakit kay Kristo, no? Another definition is that which evokes admiration and a sense of the lovely and beautiful. Pag tiningnan mo si Kristo bilang pastol, wow, he is really admirable, no? Talagang maaakit ka sa kanya, no? Maganda, praiseworthy, kapuri-puri, no? Good as having the perceived value of an outward impression of charm and attractiveness. No? Wow, very attractive, very charming siya as a shepherd, no? No? Kaya ata naaakit ang mga tupa sa kanya, no? At nagpapaalaga sa kanya. Another, he's useful. So, kalos here means good shepherd. He's a useful shepherd. No, hindi useless, hindi inutil, ha? And then the basic idea of kalos is the idea of winsome beauty, kaakit-akit. Wow. Makikita mo yung isang tao na kaakit-akit naman ang kagandahan nito. No? Yung irresistible. No? And then another author said, kalos could mean excellent in its characteristics. Talagang mabuti sa lahat ng kanyang character, no, ng kanyang mga tawag dito, mga sabihin natin ang characteristics sa Tagalog, mga katangian, no? Katangian. Therefore well adapted to its needs, to its ends, no? So dahil kamangha-mangha, no, at mabuti ang kanyang mga katangian, pwede siyang tumugon, no, sa mga pangangailangan
ng mga tao sa kanyang paligid. No? That's why He is the Good Shepherd. He is the Good Shepherd. No? Ngayon, ano ang ginagawa ng Good Shepherd na to? Kung titingnan natin sa Juan 10, talatang 1 hanggang 18 at 27 at 28, makikita natin na itong Good Shepherd na to, si Jesus Christ, who is able to lead with tender care and loving, active compassion, no, sa mga tao, is the one who is able to provide abundant life. No. Abundant life. Masaganang pamumuhay, sinabi ko kanina, matapat na pagsasanggalang o protection, at mapawalang hanggang, sabihin natin, pag-iingat. No? Security. So let's go to the first point. Tingnan natin, ha? So siya ay tagapanguna na nagbibigay ng masaganang buhay. No? Okay, tingnan natin sa kabanatang 10, talatang 9 hanggang 10. Sabi dito, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. No? Ayan. Wala akong physical Bible na Tagalog, pero pwede sa ating electronic Bible. Maganda pag may electronic, ano? Okay, sabi niya, verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Sabi ni Jesus, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. No? Ng isang buhay na masagana at ganap. Wow. No? So alam naman natin yung magnanakaw. May mga magnanakaw na hindi may-ari ng kawan. No? At talagang nagnanakaw sila ng mga tupa. No? Pero sabi niya, hindi ako magnanakaw. Ako ay mabuting pastol. At naparito ako para bigyan kayo ng buhay na masagana at buhay na ganap, kompleto, no? Perpekto. No? Sabi ito, absolute fullness of life. No? Ito yung tinatawag natin Zoe sa Grego, no? Eternal life. Life. Zoe. Tatlong salita sa Grego ang tumutukoy sa life. Una yung bios. Yung biological life natin, physical life. Pero yung pangalawang life, Zoe, no? Zoe ibig sabihin isang buhay na hindi nabubulok. Isang buhay na inextinguishable and hindi siya namamatay. No? No? Hindi nabulok, hindi namamatay. No? At sabi dito, itong buhay na to ay matatagpuan lamang sa Diyos. Pero, mabait ang Diyos. Ang buhay na to ay pinamamahagi niya sa sino mang sumampalataya sa Kanya. Amen. No? Abundant life din, hindi ibig sabihin sa material na bagay. Sa lahat ng bahagi ng buhay natin, gusto ni Kristo na ito ay maging masagana, na ito ay maging ganap, kompleto, perpekto sa harap ng Diyos. No? Yan ang gusto niya. No? Meron akong nakausap nung a month ago, nagsalita ako sa isang forum ng mga LGBTQ. May nakausap ako, isang lalaki. At sa aming kwentuhan, sabi niya, Pastor, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi matagal po ako sa isang hospital. No? Maghahalos 1 taon. Dahil ako po ay may AIDS. Sa hospital na yon, labas-pasok ang may sakit na AIDS. Ako po ay stage 4 na at alam ko mamamatay na ako.
Yung mga katabi ko, hindi pa naman stage 4, pero nauna na sila. Ako lang po ang nag-survive. Ako po ay namumuhay na isang pamumuhay na sa umaga, meron akong live-in partner na babae. Sa gabi, meron siyang partner na lalaki. O kaya tingnan nyo, baka naman walang ganun tayo dito, no? So, kumbaga, sa umaga siya ay si Pedro, no? Sa gabi siya ay si Pedra. Doon ko po nakuha yung AIDS ko. At nung nagsapasalamat ako dahil ang ministry na to, merong pumupunta sa hospital at binabahaginan ako ng mabuting balita. No? Sa una, ayaw ko. Hanggang sa kanilang katyagaan, ako ay tumanggap kay Kristo. At sabi niya, eto na po ako. No? Yung mga kasabayan ko, wala na. Ako lang nag-survive yung batch nila during that time. No? Umiinom po ako ng gamot, pero sa awa ng Panginoon, may trabaho na ako ngayon. No? Iniwanan ko na yung lifestyle ko. No? Talagang Pedro na lang ako. At nagpapatuloy. Mga kapatid, maraming ganon. Tupang ligaw. Na kayang abutin ni Jesucristo at bigyan ng isang buhay na masagana at ganap. No? Sabi ng isang, si Andy Kumiski, yung leader ng Desert Stream, Living Waters, which ministers to the sexually and relationally broken. Noon siya daw ay talagang nasa homosexual lifestyle siya. Sabi daw ng mother niya, no, yung mother niya, sabi niya, you know, you deserve a much better life than that. No? Hindi niya maintindihan. No? Pero, nung siya ay bumalik sa Panginoon, doon niya naintindihan na ang buhay niya bilang isang dating gay ay hindi pwedeng ikumpara sa buhay niya na nakay Kristo. Patuloy na sumasampalataya, patuloy na sumusunod, patuloy na sumasamba, patuloy na naglilingkod, patuloy na kumakapit kay Jesucristo. At yan ang gusto ng mabuting pastol. No? Gusto niya na bigyan tayo ng masagana at ganap na buhay. Pero dapat tayo ay sumampalataya sa Kanya. Dapat tayo ay sumunod sa Kanya. Dapat tayo ay maglingkod, sumamba, hindi sasambahin ang anumang mga Diyos-Diyosan, kagaya ng ating sarili, ang kasalanan, paboritong kasalanan natin. At ay kakapit sa Kanya. Kung tayo lamang ay kakapit kay Kristo bilang mabuting pastol, aayusin niya ang ating buhay. At makararanas tayo ng buhay na masagana at ganap. No? Mga kapatid, kailangan natin yan. No? Si David, natutuwa ako. No? Dahil meron siyang personal na kaugnayan sa tunay at buhay na Diyos. Yan ang kailangan natin. No? Si Kristo ay mabuting pastol. Pero, kailangan magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Sabi dito po sa John 10, natutuwa ako, sabi niya, the man who enters by the gate is the shepherd of his sheep. Ibig sabihin siya ang shepherd. The watchman opens the gate for him and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. Wow, nakakatuwa, no? Sabi niya, ang mabuting pastol, kung meron kang personal na kaugnayan sa kanya at patuloy kang kumakapit, sumasampalataya sa kanya, alam niya ang iyong pangalan. No? Kahit gaano ka-unique ang pangalan mo, Justiniano, Cordapio, alam ng Diyos kung anong pangalan mo. No? And leads them out. Siya talaga ang nangunguna. No? Sa mga tupa, hindi ang pastol nasa likod. Siya ang nangunguna at sumusunod ang mga pastol. Sabi pa niya, but they will never, they know His voice. Sheep follow Him
Because they know His voice. Nakita mo? Ganun ka-intimate, ganun ka-personal ang samahan. Pag mamuting pastol mo si Kristo, alam na alam mo kung anong boses niya. At alam na alam niya rin, no? Kung sino ka, no? Sabi niya, hindi siya susunod sa isang estranghero. No? In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Mga kapatid, sa palagay ko, kung matagal na kayong Kristiyano, alam niyo ang boses ni Satanas at alam niyo rin ang boses ni Kristo. No? Pag sinabi ni Satanas, pumunta ka rito, maganda rito. Magkasala ka muna. Alam mo yan, tatakbo ka na. Kasi hindi yung boses ni Kristo. Sabi niya, Jesus used this figure. Okay. And then in verses 14, no? Sabi niya, I am the good shepherd. I know my sheep. And my sheep know me. Nakakatuwa. Alam mo ang salitang know dito? Hindi lang yung head knowledge. Ang know dito is, the word in Greek, ginosko, means you know Him by experience. Ibig sabihin, alam ni Kristo kung sino ka at alam mo kung sino si Kristo. Merong experiential knowledge of who He is. And Jesus Christ also has an experiential knowledge of who you are. Talagang magkakilala, intimate relationship. Sabi niya, just as the Father knows me and I know the Father. Ganon ang samahan kasi ng Diyos Ama at ni Kristo. Kilala ng Diyos Ama si Kristo? Talagang nararanasan, nag-iibigan sila, di ba? At kilala rin ni Jesus ang kanyang Ama. Sabi niya, ganon ang aming kaugnayan sa isa't isa ng aking mga tupa. Kilala ko sila, not just here, not just by head knowledge, but kilala ko, kung nararanasan nila ang bagay na to, nararanasan ko rin. Remember Paul, when he was on his way to Damascus, right? Di ba? Nung nasa way siya to Damascus para i-persecute, usigin ang mga Kristiyano. Pagpapatayin from synagogue to synagogue, from city to city, even in a foreign land, pinapa-extradite niya yung mga Kristiyano doon at tina-charge niya ng blasphemy para patayin lahat sila. Ganong katindi. Ganong kabayolente si Apostle Pablo. That time his name was Saul. And then Jesus Christ encountered him on his way to Damascus. Ano sabi ni Kristo sa kanya? Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Ang inuusig ni Pablo ay yung mga Kristiyano. Pero, look at that. Jesus Christ suffers the persecutions that Paul inflicted upon them. Mga kapatid, ganon si Kristo. Nararanasan niya bilang isang mabuting pastol kung ano ang pinagdadaanan mo. Kung ano ang pinagdadaanan ko. Hindi lang alam niya, kundi nararanasan niya. Kung inuusig kayo, kung kayo'y sinusubok, kung kayo'y tinutukso, nararanasan din ni Kristo ang lahat ng ito. Amen? Ganyan ang mabuting pastol. He can empathize. He can sympathize. He can feel what you feel. He suffers what you suffer. He can experience that. He also goes through that. Sabi niya, ganun ang aming relationship. Walang iwanan. Kung ano nadadama ng aking anak, ng mananampalataya ko, nadadama ko rin yan. It says, I lay down my life for the sheep. At inulit niya ito. Okay, in 27, look at verse 27. My sheep listen to my voice. I know them. Nakikinig sa boses ni Kristo. No? I know them and they what? Follow me. Kaya maganda pag-isipan. Okay, si Kristo ang mabuting pastol. Gusto niya ng mga tagasunod. Gusto niya namang sumampalataya sa Kanya para mabigyan sila ng isang buhay na ganap. Buhay na makabuluhan. No?
Pero kailangan, meron tayong personal na kaugnayan sa Kanya. I like what David said in Psalm 23. The Lord is my shepherd. So the Lord is not just a shepherd, but He is my shepherd. That means David has a personal relationship with Yahweh, with God. At dahil doon, nai-enjoy niya ang buhay niya, no? Bilang mananampalataya ng Panginoon. Mga kapatid, yes, Jesus, our Good Shepherd, provides abundant life to us. Abundant life. No? Secondly, Jesus, our Good Shepherd, provides abiding protection. No? Matapat na pagsasanggalang. No? Ang maganda kay Jesus ay talagang hindi siya nang iiwan sa atin. Di ba? Minsan iniiwan natin siya. You know, one of the promises that was given to me when I came to know the Lord Jesus Christ was the promise in Hebrews 13:5. You still remember that? It says there, I will never. And it's emphatic. The word never was repeated twice. I will never, never leave you. I will never, never forsake you. I will never, never abandon you. Kahit gaano katindi ng ating pinagdadaanan, kahit gaano katigas ng ating ulo, patuloy pa rin tayong pinupursu, sinusundan, hinahanap ni Yesu Cristo bilang mabuting pastol. Nakita niyo mga kapatid? Remember the parable of the sheep, yung 99? Iniwanan niya ang 99. Ano? Para hanapin lang ang isang nanliligaw na tupa. Ganon ka-personal, no? At ganon katapat si Kristo. Mahalaga sa Kanya ang bawat individual na anak ng Diyos. Mahalaga sa Kanya ang bawat individual na mananampalataya niya. Sabi na isang author, kung matigas ang ulo mo, mas matigas ang ulo ng Diyos. No. Remember C.S. Lewis, he said, the incorrigible Holy Spirit. Siya ang isang mabuting pastol na hindi ka tatantanan. No. Hahanapin at hahanapin at hahanapin. Na minsan, di ba, sa ating pagkakasala, may mga dumaranas na yung disiplina, di ba? Oh, punishment. Let's call it punishment. Pero, ginagamit niya yung punishment na yon, ginagamit niya ang disiplina na yon para tayo ay makabalik sa Kanya. Mga kapatid, ganon ang mabuting pastol si Kristo. May protection siya sa atin. Yan. Ang sinabi ni David. Kung titingnan natin, if you have your Bibles with you, let's go to 1 Samuel. 1 Samuel. Okay. 1 Samuel, chapter 17, 34 to 37. Ito yung sinabi ni David kay Saul nung ayaw siyang payagan para harapin si Goliath, no? Pero ang ganda ng sinabi niya, no? As a shepherd, no? Remember that most of our leaders in the Old Testament, si Abraham, si Jacob, di ba? Si Isaac, si Moses, si David, sila ay mga pastol, no? At sabi niya sa 34 to 37, sabi ni Saul sa kanya, 33. I'll start from 33. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Filistiyong iyon, si Goliath. Batang-bata ka pa, samantalang siya'y isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan.
Ngunit sinabi ni David, si David ay isang pastol, no? Kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatakay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Sa bunganga na ng leon, inaagaw niya. Ang tapang ni David pala talaga, no? Kapag hinaharap ako ng leon ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilistiyong iyong sapagkat ang nilalait niya'y ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mabangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilistiyong iyon. Wow! Ganun po ang isang pastol. Andun, matapat siya sa pagsasanggalang, sa pagbibigay ng proteksyon sa kanyang mga tupa. At ganun ang ginawa ni Jesucristo, mga kapatid. No? Even to the point of death. Bilang isang mabuting pastol para protektahan niya ang sasampalataya sa kanya, sumasampalataya sa kanya, namatay siya sa krus. At dahil sa krus, dinaig niya ang kapangyarihan ni Satanas, ang kapangyarihan ng kasalanan, ang kapangyarihan ng kamatayan. Binasag niya lahat ng ito nang sa gayon ang sinumang sumampalataya sa kanya ay mapalaya sa kanilang kapangyarihan. Amen? Ganun po. No? Si David ay hindi nakain ng oso at ng leon. Pero si Kristo ay inihandog niya. At sabi niya, inihandog niya pero pwede rin, bumangon siya muli sa mga patay. Di ba? At binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos na gawin ito. But the thing is, he's willing to lay down his life. 4 times in this passage alone, Jesus Christ mentioned the word, lay down my life for my sheep. The sheep lays down his life for his sheep. I lay down my life for the sheep. Patay na kung patay, pero ipagtatanggol ko sila nang sila ay makalaya sa kapangyarihan ng kasalanan, sa kapangyarihan ng kamatayan, at sa kapangyarihan ni Satanas na hindi nila kayang dahigin sa sarili nilang kapangyarihan. Only by the power of Jesus Christ, His death on the cross and His resurrection can conquer these powers, seemingly invincible powers. Ganyan po si Kristo bilang mabuting pastol para sa atin. He provides abiding. He provides faithful protection to those who believe in Him. Look at chapter 10, no? Verses 11. Verse 11 and following. Sabi ni Kristo, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand, yung hireling, is not the shepherd who owns the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he has a hired man and cares nothing for the sheep. Pag upahan nga naman, walang pakialam, Di ba? Walang malasakit. Kung mamatay kayo dyan, kung kainin ko yun ng oso at leon, wala akong pakialam. Basta ako siniswelduhan, okay na yan sa akin. Kaya alam mo, hindi madali maging pastor. No? Pastor F, pastor, sino pa ang mga pastor? Leader ng iglesia, di ba? Hindi madali. Kasi, mga kapatid, bago mo isipin ang interest mo, dapat iniisip mo muna yung interest ng iyong iglesia. No? Hindi madaling maglingkod, Reggie, di ba? Okay? Hindi madali. Kasi, ibig sabihin, handa mong ialay ang buhay mo sa pinaglilingkuran mo. Dahil sabi ni Kristo, alam ng Diyos na mahal mo sila.
Pero merong mga tao sa iglesia nagsasalaula sa iglesia. Di ba? Naghahasik ng mga division, no? Pagkakawatak-watak. Istrikto ako dyan. Sabi ko, huwag niyong sasalaulain ang iglesia ng Diyos. Kasi namuhunan ang mabuting pastol dyan, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iglesia ng Panginoon. Huwag na huwag kayong sasalaula. Dahil pinunuhanan ni Kristo ng kanyang buhay ang iglesia yan. Ang bawat isa sa iglesia. And while I was studying this passage, I became curious. I laid down my life. Usually we say, I lay down my life for the sheep. Yung life, I was thinking of biological life, physical life. Well, looking at this, remember I mentioned to you the 3 words for life in Greek. Bios, that's a physical or biological life. We have the zoe, an extinguishable, incorruptible life, eternal life. That means an abundant and full life. But there's a 3rd word for life, and it is psyche, where we got our English word psychology. No? At sabi nila, ang psyche is the word for life used when Jesus Christ said, I lay down my life. It is the seat, no, of all emotions and feelings and desires and even dislikes, disinclinations of Jesus Christ. Lahat. Ibig sabihin, mga kapatid, nung namatay si Kristo para sa atin, hindi lang niya binigay ang kanyang physical na buhay. Lahat. Yung kanyang emosyon, yung kanyang mga pagnanais, lahat binigay niya. No wonder when at Gethsemane, he was really suffering. And he wanted, of course, to be freed from the cross, facing the cross. Anong sabi niya? Not my will, but your will be done. He was abandoned by the Father. Anong sabi niya? Ano? Sabi niya? Father, Father, why have you what? Abandoned me. Mga kapatid, nung mamatay si Kristo, hindi lamang pisikal na buhay ang kanyang itinaya. Lahat ng buong pagkatao niya ay itinaya alang-alang sa atin. Amen? He is our good shepherd because He provides faithful and abiding protection for each one of us. Kaya, kagaya nangyari kay Paul, damang-dama niya kung ano ang nararamdaman ng iglesia nung inuusig ang iglesia ni Apostol Pablo. Hindi lang katawan, buong pagkatao niya involved in laying down His life for the sheep. Mga kapatid. Kaya mga kapatid, kailangan tayo ganun din. Bilang leader ng iglesia, bilang pastor ng iglesia, o bilang miyembro ng iglesia na talagang may pagmamalasakit sa iglesia, dapat handa rin tayong ibigay ang ating buhay. Hindi lang ang ating panahon, hindi lang ang ating pera, kundi buong buhay natin. Kung susundin natin ang halimbawa ni Kristo na siyang ating mabuting pastol. Thirdly, Jesus, our good shepherd, provides absolute security. Binibigay ng mabuting pastol na si Jesus ang mapawalang hanggang pag-iingat para sa atin. Up to the very end. Mamatay man tayo,
dahil sumusunod kay Kristo, inusig, pinatay, like in the case of Stephen. Si Esteban, di ba? Pinatay, pinagbabato. Ang mastermind nun si Pablo, pinagbabato siya hanggang siya mamatay. Pero sabi ni Esteban, look, sabi niya, Jesus Christ, di ba seated at the right hand? Si Jesus Christ ay nakatayo. No? Nakatayo habang siya ay binabato, habang siya. Mga kapatid, even sa ating physical na kamatayan, makakaasa tayo kay Yesu Kristo bilang mabuting pastol. Nabibigyan niya tayo ng magpawalang hanggang pag-iingat. Ang mga doktor, hindi kayang gawin yan. Sino ang nag-iingat sa kalusugan natin para hindi tayo mamatay ng pisikal? Yung mga doktor, di ba? Pero si Kristo, pag namatay tayo, ayan, diretso tayo sa langit. Makikita natin siya ng mukhaan. Sa presensya niya, we will live with Him forever and ever. That is absolute security. That is eternal security. And no one can ever provide that eternal security than Jesus Christ Himself. Kaya alam mo, hindi nakakatakot. Sino natatakot mamatay rito? No, halimbawa, may pumuntang mga rebelde at pinagpapatay tayo rito. No? Gusto niyo bang mamatay? Handa tayong mamatay para kay Kristo. Dahil pag namatay tayo, alam natin na hindi hangganan ang kamatayan sa atin. Na tayo ay magpapatuloy kasama ng Diyos, kasama ni Kristo sa langit, magpakailan-kailan pa man. Sabi ni Rick Warren, death is the door to heaven. Wow! Your last breath here on earth is your first breath in heaven. Sabi ni Kristo, di ba? Ang nag-iwan ng mga mahal sa buhay ay 100-fold ibibigay ko sa kanila, di ba? According fields and sabi niya, along with persecutions, and in the age to come, eternal life. Wow! May kasiguruhan tayo mga kapatid. May kasiguruhan tayo. Hindi tayo natatakot sa kamatayan. Hindi tayo natatakot kay Satanas. Hindi tayo natatakot sa kasalanan, sa kanilang kapangyarihan dahil alam natin that in the end, even we die physically, we will live with God forever and ever. That we will not face eternal death in hell, but we will face eternal life in heaven with God. If you and I have a personal relationship with Jesus Christ, our Good Shepherd. Kaya mga kapatid, mahalaga ang personal na kaugnayan. Hindi tayo nakabase ang pagpunta sa langit sa ating relihiyon at mabuting gawa. Nakabase po sa personal na kaugnayan kay Kristo bilang isang mabuting pastol. Pag meron kang kaugnayan kay Kristo bilang isang mabuting pastol, masisiguro ko sa iyo na meron kayong masaganang buhay. No? Hindi ibig sabihin walang pagsubok, walang problema. Pero sa kabila nun, pwede ka magalak, Pwede magpasalamat sa Diyos, Pwedeng maging kontento. Meron kang matapat na pagsasanggalang muli sa Kanya. Marami. Kay Satanas, sa kamatayan, sa kasalanan, isang mga powers na hindi natin kayang daigin, binasag na ni Kristo. At hindi lang yun, during that time, maraming issue dito. Ang kausap ni Kristo dito ay ang mga Pariseo at Saduceo. Na talagang isang sistema ng religious system na talagang ino-oppress ang mga tao. Mayayaman ang mga Pariseo at Saduceo, may impluensya sa lipunan at talagang inaapi ang mga tao. Dapat silang nagsisilbing pastol
ngunit sila ang nagpapabigat, nagpapahirap sa mga tao. Kaya sabi ni Kristo, nung makita ang mga tao, sabi niya, they're like sheep without a shepherd. Di ba? And He was moved with compassion. Where are the religious leaders of this day? They're supposed to be leading the sheep, but they're not. They are harassed and helpless without a shepherd. Kaya sabi niya, ako, lumapit kayo sa akin. No? At bibigyan ko kayo ng kapahingahan, ng kalayaan mula sa mga masamang sistema sa lipunan. Diba? Talamak na ang korupsyon sa ating lipunan. Talamak na. Parang hindi na namumula ang mga pisngi. They neither blush nor even get ashamed. Talamak na. Pero mga kapatid, makakaasa pa rin tayo. Na sa kahuli-hulihan, on final judgment day, the Good Shepherd, huhusgahan ang mga tupang, sabi niya sa Ezekiel, mga tupang matataba at matatakaw at yung mga tupang talagang sumusunod sa Kanya. Yes, Jesus, the Good Shepherd, provides absolute security for us. Okay. Triple security. Ha? Nakakatuwa. Triple security. Sabi rito, if you look at, sabi ni Jesu Cristo, sabi niya, I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. And of course, in Ephesians, in Corinthians, yung banal na Espiritu ay naideposito na sa atin, di ba? Para pagdating natin sa langit, makikita na tayo ay pag-aari ng Diyos at ibibigay lahat ng mga minana natin dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Look at that. Pag sumampalataya tayo kay Kristo, merong triple security. Eternal security. From the Father, hindi tayo pwedeng i-kidnap, i-snatch from Him. From the Son, hindi pwede tayong i-snatch sa Kanya at i-kidnap sa Kanya. From Jesus Christ Himself, hindi tayo pwedeng i-kidnap o i-snatch sa Kanya, agawin sa Kanya. Amen? Di ba? Nakakatuwa. Nakakatuwa. That's the absolute security that Jesus Christ, the Good Shepherd, provides. Okay, next please. He is our hope, our blessed hope. No? Ayan. Sabi, Pastor, mahaba na yung sermon mo. Okay. Pero bilang leaders ng iglesia, we are the under-shepherds of Jesus Christ. No? Sabi sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa sa matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo, sabi ni Apostol Pedro, bilang saksi sa mga paghihirap ni Kristo at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Okay. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan. Mga leader ng iglesia, ng Solace of Christ Church. No? Dapat, pag tinanggap natin ang ating papel, responsibility, leader ng SCC, hindi kayo napipilitan. Yung iba napipilitan at pinipilit pa. No? Sabi dito, dapat maluwag, no? Sa loob. Willing. Iyan ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay willing tayo maglingkod sa Kanya. Willing tayo maglingkod sa iglesia at hindi nang pipilitan. Dahil ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. O di ba maraming leader ng iglesia o pastor ngayon na naglilingkod dahil dito. No? May kausap lang ako nung last week. Sabi niya, ako ang alam kong pastor. Hindi naman pag-discredit sa mga pastor, pero mayroon talagang gano'n, no? Na pag iniimbita ng maliit na iglesia, dahil maliit ang bigay, hindi tinatanggap. Ang tinatanggap niya lang yung malalaking iglesia. No?
Kaya tinatanggap ko ang Solace of Christ Church. Hindi. Mga kapatid, minsan ganon, to the highest bidder. Dapat hindi ganon. May love gift na nawala, handa kang maglingkod sa iglesia. Amen? At sabi, hindi bilang Panginoon ang iyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. Okay. Hindi Panginoon. Yung parang diktador. Ano? May mga leader sa iglesia, hindi lang pastor, na may pagka-diktador. Pero sabi niya, bilang tupa, no? Under shepherd ng kawan ng Diyos, dapat hindi tayo diktador, kundi dapat servant leader. Ngayon ang mga pastor, mga leader ng iglesia, at ng mga denominasyon, parang talagang nagpa-power tripping. At gusto makaakyat sa mataas na step ng ladder. No! We are here to serve tables. Just like Jesus Christ Himself, no? I came that they might have life. For sabi ni Jesus Christ, even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. At dapat siya ang halimbawa natin sa ating paglilingkod. I like Jacob. Nung patapos ng kanyang buhay, alam mo naman si Jacob, he's the rascal sa Biblia, di ba? Ang dami ang pinagdaan, mandaraya siya, sinungaling siya. Talaga, ang dami ang pinagdaanan na mga pagsubok sa buhay. Dami! He's the rascal. Lahat na ng kasalanan. Kung makikita mo si Jacob, andon, di ba? At the end of his life, nung nagkita na sila ng mga anak niya, no? Nakita niya si Joseph. Bago niya, nung binibless niya, si Ephraim at si Manasseh, kahit kay Ephraim at Manasseh, talagang andun pa rin ang pagkatuso ni Jacob. I don't know if God allowed that. Ang panganay na anak ni Joseph ay si Manasseh. Ang kanyang bunso ay si Ephraim. No? So ang ginawa ni Joseph, pinatong niya ang kanang kamay kay Manasseh habang binibless niya ang dalawang anak niya. At yung kaliwang kamay kay Ephraim. No? Ang ginawa ni Jacob, grinos niya. Sabi ni, galit na galit si Joseph, hindi po siya ang panganay. Sabi, alam ko anak, pagpapalain din si Manasseh, pero ito ang gusto kong pagpalain ng gusto. Pero at the end of his life, sabi ni Jacob, look at what he said at the end of his life. God has been my shepherd all my life to this day. Ooh. Kahit ano natin kasama, mga kapatid, kahit tayo ang the most rascal, or in the case of Paul, the chief of all sinners, kahit tayo na ang pinakamasamang anak ng Diyos, andun pa rin ang Diyos, andun pa rin si Jesus, no? Para maging mabuting pastol sa atin. To the very end, hanggang sa kamatayan natin. Amen? Amen. Sabi ni Isaiah, listen to me, O house of Jacob. Di ba matigas ang ulo ng mga taga-Israel? Who have been upheld by me from birth, who have been carried from the womb. Even to your old age, I am He. And even to gray hairs, I will carry you. I have made and I will bear. Even I will carry and I will deliver. Oh! Wow! Ang tigas ng ulo. 70 years in exile dahil sa katigasan ng ulo nila. And yet, the Good Shepherd says, I will deliver you. What did the Lord tell Jeremiah? For I have plans for you, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Despite sa katigasan ng ulo nyo, I will still deliver you. That's the Good Shepherd in Jesus. Kahit matigas ang ulo natin, kahit maraming kasalanan ang ginawa natin, mga kapatid, at the very end, the Good Shepherd will still give us absolute security.
will spare us from the power of death and the power of sin and the power of Satan. Mula nang ipanganak ka hanggang sa iyong huling hininga, aalalayan kita, pangungunahan kita, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Ganun po kabuti ang ating pastor. But also, there's one concern, one statement that he said, I have other sheep that are not of the sheep pen. Of course, referring to the Gentiles, he was talking to the Jews. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Marami pa mga kapatid ang wala sa SCC, no? Salamat po mga kapatid. Andito kayo from ano nga, Pastor? Sila? From? Escopa. Ayan. No? Pwede nyo i-reach out lang na lahat ng mga taga-Escopa. Pag na-reach out nyo lahat ng taga-Escopa, papalitan na ang pangalan ng Solis of Christ Church. Escopa. Solas. Meron mga kapatid, salamat sa iyong pagdalo. Pero yun, dapat natin abutin ang wala pa rito sa SCC. Kasi sabi ni Kristo, meron pa. Dapat hanapin natin yan. Ano? At dapat sira natin ng mabuting balita. John 3:16. Very simple. John 3:16. For God so loved the world, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak nang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. This is the greatest gift of all that we can share with everyone every day, not only during Christmas time. First, John 3:16 says, for God so loved the world, the greatest gift of all is given by God the Father. Second, the greatest gift of all is given out of love. The greatest gift of all is given to the world, to all sinners. The greatest gift of all is no other than Jesus Christ Himself. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, the most treasured, the most precious gift that God could ever give to you and me and to those outside of this church is no other than Jesus Christ Himself. And that the greatest gift of all is to be received by faith alone. Whoever believes in Him. And if you receive this gift, you will have what? Eternal life. Give Jesus Christ. Whoever believes in Him has eternal life. But if you reject that gift, hindi nyo tatanggapin. Kung tinanggap nyo, mayroong buhay na walang hanggan. Pag tinanggihan mo, mayroong buhay na, eternal na kamatayan. You have a choice to make. The most crucial, the most critical decision a man and a woman will have to make in his or her entire life. And that is to either receive or reject Jesus Christ, the most treasured, the most precious gift that God has ever given to man. Mga kapatid, hindi ko po alam kung lahat tayo ay tumanggap na sa pinakadakilang regalo ng Diyos sa atin. Kung hindi pa, mananalangin po ako, dadandahanin ko, at tanggapin niyo si Jesucristo sa iyong buhay bilang tagapagligtas at Panginoon. Bilang mabuting pastol na magbibigay sa inyo ng masaganang buhay, magbibigay sa inyo ng matapat na pagsasanggalang, at magbibigay sa iyo ng magpawalang hanggang pag-iingat. Ito po ang panalangin. If you truly believe in Jesus Christ and have a personal, para makita nyo siya ay, He is my shepherd. Not just a shepherd, but my shepherd. Then receive the gift of Jesus Christ into your life now. Sa pamamagitan ng panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. Kailangan po kita. Salamat po. Dahil bilang mabuting pastol, ay inihandog mo ang iyong buong pagkatao
para sa akin. Namatay ka sa krus. Inako niyo po ang lahat ng aking kasalanan at lahat ng kaparusahan sa aking kasalanan. Sumasampalataya po ako sa iyo lamang bilang aking personal na tagapagligtas, bilang aking mabuting pastol. Tinatanggap kita sa aking puso. At mula ngayon, ikaw na po ang manguna. Ikaw na po ang maghari. Ikaw na ang maging pinuno at Panginoon ng aking buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo ngayon na ikaw ay tinanggap ko na. Ngayon at magpakailanman. Ito po ang aking dalangin. Sa iyong pangalan. Amen. Alright, praise be to God. Maraming salamat po, Pastor Rene, sa mensahe about the Good Shepherd. Sana po ay ang Panginoon na ang ating pastol. Amen? Okay, so ngayon po ay magkakaroon po tayo ng, we would like to greet the birthday celebrants ng December. Yan. So kung kayo po ay narito ngayon, at birthday ninyo ng December, no? From December 1 hanggang December 31, we would like to celebrate your birthday, no? By asking you to please stand and pupunta po tayo dito sa harapan. Naawitan namin kayo ng happy birthday. Ganun po sa isang pamilya, di ba? Pag may birthday, inaawitan ng happy birthday. Yan. So, sino ba dito ang may birthday ng December? December. Kahit doon sa mga bisita po natin, meron po bang may birthday ng December? Yan. Jeng, birthday mo ng December, di ba? Oh, yan. Okay, so yung mga may birthday, nandito po sila. Si Lance Macaraeg, si Cherish, si Ate Vange. Birthday ni Ate Vange, okay? Si Shin, teka, yung aking may bahay, ang aking beautiful wife, si Sister Liam, no? Hindi nyo nilagay, 17 po. Okay? And then Shinlin Garcia, si Donis, Kyle Ignacio, si Kenneth, Brother Kenneth, at saka si Jeremy. Okay, yung mga nasa Sunday school, ayan. Papuntay po natin dito sa harapan. Are you sure yung mga first-timer natin walang may birthday ng December? December. Alright? Okay. Ay, sister. Kami. Yan. Alright. Huwag kang mahiya. We're part of the family. Okay. What is your name? Jovi po. Okay, happy birthday. Okay. Ano pala? Ian. Ronald. Okay. Mga kapatid, kakantahan natin sila ng happy birthday, no? So, awitin natin. Happy birthday. Ready? Sing! Happy birthday to you. Okay. So, the senior ang magbablog. Yan ang uso ngayon. Okay. So, pagpe-pray po natin sila that the Lord will bless them. Let's pray. Let's extend your hands upon them and we'll be praying for them.
Lord, we thank you, Lord, for these our brothers and sisters na nagse-celebrate o magse-celebrate ng kanilang birthday for this month of December. Lord, thank you so much for their lives. We pray, O God, that you will open the windows of heaven and pour out so much blessings upon them. I pray for good health, Lord. I pray for provisions of their needs. At nawa, Panginoon, ay dalangin namin na makilala kanila ng lubusan, mas malalim sa kanilang buhay. At maranasan nila ang Panginoon bilang good shepherd sa kanilang buhay. Lord, thank you so much. Bless them. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay, picture taking. Nag-take na ba ng picture? Okay, thank you. So ngayon po, we'll be ending, by the way, no? Dito po sa church namin, we are like a family. So, after the worship service, hindi po kaagad nag-uuwian. Hindi katulad po sa ibang church nag-uuwian kaagad. Dito po, chika-chika muna. Ano? So, sabihin mo nga sa katabi mo, chika-chika muna tayo. Ano? Meron po tayong kape, meron tayong tinapay, at for a few minutes, konting chika-chika, and then after that, you can go home. Yan. Kasi yan po ang family. We communicate with one another. Okay? So, let's all stand. Sa mga visitors po natin, no, we have something for you, some bread and coffee also. No? So, let's close in a word of prayer. Let's pray. Father God, we thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for the message that Pastor Rene shared with us tungkol po sa Jesus being our good shepherd, ang mabuting pastol na kailangan po namin sa aming buhay sapagkat kami ay nangangailangan na kami matagpuan, masumpungan sapagkat marami po sa amin ang nawawala at marami sa amin ang kailangan ng guidance. Marami sa amin ang kailangan ng pag-aaruga, ng pag-aalaga sa aming mga buhay. Kaya, Lord, we would like to lift ourselves up to you. Please take care of us as our good shepherd, Lord. I pray that we will be able to realize and feel your love and your comfort for us. Father God, I pray that we will experience you deeper as our good shepherd. And may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. Let's sing our closing song. Para po sa ating pagtatapos, patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Jesus, you are my firm foundation. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. God bless po at see you again next week.